Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkapagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumai sa inyong lahat. At sumayo rin. Hinuhubog ang ating buhay sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa Kanyang pagtulong, pagsubaybay, at ito'y nadakila natin upang ang ating mapagsambay, maging tayo'y karapat-dapat. Kaya upang tayo'y maging karapat-dapat sa gawaing ito, pagdiriwan ba na misa, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao
ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, o poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't nang hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog, at malugod na sabihin na gapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihan sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama." Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo naway ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos.
Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang daloy na ating mabuting balita kung paano ito inilahad sa panulat ni San Lucas na hindi niya maalis sa isipan niya ang mga nakaraang mga katanungan ng tao sapagkat bago dumating ang ating Panginoong hanggang si Kristo ay nakabayubay sa krus sa kanyang muling pagkabuhay, the span of 300 years, ang kaisipan ng mga tao, ang kanilang pinapahayag, malapit ng magunaw ang daigdig. Dumating ang ating Panginoong kaya marami nagtatanong sa kanya, kailan po mangyayari na magugunaw ang daigdig na ito? Pakaalam po natin, hindi maglalaod, malapit na. Kaya natatakot ang mga tao, katakot-takot ang mga tanong sa ating Panginoong kung paano mangyayari ito, kung ano yung pangitain na magaganap na ang paggunaw ng sandaigdigan. In the span of 300 years before Christ and after Jesus Christ, yan ang nasa puso't isipan ng mga tao, darating ang panahon na magugunaw ang daigdig at matatapos na ang buhay sa sangkalupaan. Ito ang background na ating mabuting balita na ngayon natunghay natin. Nagtanong isang tao sa ating Panginoong Kristo, kakaunti po ba ang maliligtas? Tinan nyo, kakaunti po ba maliligtas? Sa magugunaw ang daigdig, lahat ay mamamatay. Sino po ang mabubuhay upang sila'y maligtas? Kaya marami ding katanong sa ating Panginoong paano kung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Inong konteksto noon? Paano sila mabubuhay kahit na nagunaw na ang mundo, manatili pa rin silang buhay? Yun ang kaisipan. Pero iba naman ang kaisipan ng ating Panginoong kaya niya sinasagot ang kanilang mga katanungan. Kaya heto ngayon at ang katanungan, kakaunti po maliligtas. Ako po ba hindi maliligtas? Paano ko po mailigtas sa akin sarili pag dumating na ang paggunaw ng daigdig na hindi maglalaon na darating na? Ayan, sinimulan na ating Panginoong ang kanyang pahayag. Hindi sinagot ni Kristo kung kailan, ano mga pangitain. Hindi niya sinabi ko ano yung mga palatandaan na magugunaw ang daigdig na ito. Pero ang kanyang kaisipan ay pangkahalatan upang sabihin ng ating Panginoong at the back of His mind, hindi pa naman mangyayari yan mahaba pang panahon na mangyayari yan. Pero bakit ganito ang kaisipan ng mga tao? Sa kapanahunan ko pa, ako'y nabubuhay, ganito ang mga pahayag at paliwanag ng mga tao. Lahat ay nagtatanong sa akin kung paano sila mabubuhay na walang hanggan. Kaya ito ngayon ang ating mabuting balita na may angking katalinuhan sapagkat ito'y may paglapat pa rin, meron pa rin pagpapahalaga hanggang sa wakas ng sandaigdigan talaga. Kaya sumapit ang mahaba pang panahon kung ating babanghayin, 2,000 taon na nakalilipas. Nakalampas na yung 300 years yung the time of our, before and after the time of our Lord Jesus Christ hanggang sa kasalukuyan. Pero hindi pa rin natin naiyaalis. Mangyayari at mangyayari ang mga bagay na ito. Pero dinagdagan pa sa larangan ng ating pananampalataya. Ito ang hudyat sa muling pagbabalik ni Kristo for the second coming of our Lord Jesus Christ na dito magwawakas ang langit at lupa. Talagang magwawakas. At ito yung pagpapahayag si Kristo ay darating for the second coming of the Lord Jesus Christ na dito sabihin natin ang last judgment. Mapupunta sa kalangitan ang mga banal, mapupunta sa impyerno ang mga makasalanan, and so on and so forth. There are many descriptions in the coming end times. Napakaliwanag na ibinibigay sa atin. Kaya ito rin, pwede natin sabihin ito ba'y mga pangitain sa wakas ng panahon na pinahayag ni Kristo. Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Buti wala nagsabi, hindi mo naman alam kung makipot na pintuan.
Paliwanag ninyo, Kristo. Ano ba yung makipot na pintuan? Sapagkat sa Jerusalem, mayroong malapad at makipot na pintuan talaga. Daan, makipot na daan, na halos walang dumadaan. Sapagkat hindi magkakasya ang kanilang kamelyo na may daladalang malalaking mga bagahe. Wala mang kamelyo, din nila kaya magbayad ng kamelyong transportasyon nila. Maglalakad sila pero marami silang bitbit. Sa dami ng mga taong doon pumupunta, nagkakasalubungan sila, nagkakabanggaan upang sabihin, marami mang tao nagkakasya rin. Pero ayaw nilang pumunta sa makipot na pintuan, halos hindi sila makararaan doon. Pero ang ibig sabihin natin, sa malalim niyang kahulugan, ang buhay ay punong-puno ng pagtitiis, hirap at pasakit. Ang buhay ay punong-puno ng maraming paghamon sa buhay. Upang sabihin ng mga ating matuto kayong tanggapin ang ganitong maraming hamon sa buhay. Tanggapin ninyo. Na sinasabi ni Kristo, ako mas masahol pa tatanggapin kong hirap at pasakit sa aking pagkabayubay sa krus at amuin ko ang pinakasukdulang hirap. Pero binata ko yun sapagkat merong idudulot itong pawang kabutihan upang sabihin ng mga lagad, totoo, wala na si Kristo, pero siya'y nasa piling namin, may kaligtasang dulot ang kanyang kamatayan, sapagkat siya'y muling binuhay ng Ama upang bagtasin natin pabalik ang mga aral ni Jesucristo. Ito pala ang mga palatuntunan sa mabuting buhay sa mga kinabukasan. Ito palang pagbabata natin ng hirap at pasakit, marami nating mga pagsubok sa buhay upang sabihin, pagdulog natin sa Diyos at nagmamakaawa tayo, meron din palang kapalit na kaginhawahan ito sa buhay. Dadaan lamang tayo. Pero ang pahayag ng Diyos sa mabuting buhay ay ipagkakalob niya sa atin. Tulad ni Kristo, dumaan sa hirap ng buhay, sa kanyang pagkabayubay sa krus. Ang kapalit nito, muli siyang binuhay ng Ama. Kaya ang mga alagad, sila'y nagninilay kung anong kahulugan sa buhay na ito upang ilapat sa kanilang pang-araw-araw na buhay noong kapanahonang iyon na may persecution of the early Christians na talaga nagbubuwis ng buhay. Pinapatay sila pag natagpuan sila mga Kristiyano. Yung pala, they are contributors to the goodness of the church established by our Lord Jesus Christ. Yung pala, merong kabutihang taglay na idudulot ito sa pag-aalay nila na kanilang sarili sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Kaya minsan ba't madalas sa pagtitis natin ng hirap, kaya napahayag na ating mga ninunong mga Pilipino, ay, ang buhay parang gulong, minsan nasa ilalim ka, hirap na hirap kita. Huwag ka. At iikot ang gulong na ito, giginhawa ka rin sa buhay. Yun ang sabi natin mga ninuno, minana natin na sinasabi nila, huwag ka, ang buhay parang gulong ng palad. Dadaan tayo dito pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Iikot niya ang gulong ng buhay sa isang maganda, matiwasay, maunlad, punong-puno ng lahat ng pagpapala. Oo, dadaan ulit tayo sa hirap ng buhay pero sa gitna ng hirap ng buhay, meron tayong natututunan. At ang napakahalagang natutunan natin, magdasal. Kaya mga kapatid, ito ngayon ay sinasabihin na ating Panginoon Kristo sa ikalawang pagkakataon, marami ang gustong pumasok, ang napipilit pumasok, kunot hindi sila makapapasok. Marami, kapag ang pinto'y isinara ng puno ng sambahayan, magtiis kayong nakatayo sa labas at katok kayo ng katok. Kaya, ang pinahayag na ating Panginoon Kristo kapag dumating na nga ang tinagurian nating wakas ng sandaigdigan, ang katanungan ngayon para sa mga tao, nakahanda ka ba sa ganitong wakas ng buhay? Kung ito'y wakas man ng iyong buhay, nakahanda ka ba? Kung ito'y wakas ng sandaigdigan, nakahanda ka ba?
na kayo parang tatayo-tayo na lamang dyan at wala kayong pakialam sa takbo ng buhay. Pero ang Diyos ay narariyan at tinutulungan ka, kinakalinga ka. Meron ka bang pagtugon sa mga bagay nito kung paano ang Diyos ay kumakalinga sa iyo sa isang mabuting mong buhay. Kaya tuloy sasabihin ng mga na ating pinasakwi sa bandang huli na ating mabuting balita, may nahuling nauna at may naunang mahuhuli. Sapagkat ang mga pangaral ni Kristo, kapag ito'y titinaw mo maigi, ito ang magbibilang sa atin upang tayo ay magbalik loob sa Diyos, humingi ng kapatawaran. At ito'y magiging daan sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa wakas na iyong buhay. Ganito ang iyong binibigyan ng pagpapahalaga, repentance and forgiveness. Para sabihin ng ating mga ating Kristo, kayong mga alagad, baka kayo nauuna ng napakinggan ang mga salita ko. Salita ng Diyos sa aral at aking mga gawa. Pahuhuli pa ba kayo at magbabago kayo ng puso't isipan ninyo tulad ni Judas Iscariote? Upang sabihin, nakinig kayo sa salita ng Diyos, hindi niyo ito pinangatawanan habang buhay. Kaya, kung kayo nauna na nakinig sa salita ng Diyos, panghabang buhay na kayo'y mauuna. Pero may mga tao nakinig ng salita ng Diyos, sinabuhay ito ng kaunting panahon pero bumalik sila sa dati nilang mga ginagawang kasamaan at kasalanan. Nauna na nga sila pero nahuli pa sila sapagkat hindi sila nagpanibago ng buhay. They were not able to sustain the good life given to them by God till the end of His life or till the end of the world. Kaya heto ngayon, tayong lahat nakikinig sa salita ng Diyos, meron ba tayong pagpapahalaga dito? And this is the point in time that there will be repentance and forgiveness. There will be a point in time that you carry the goodness of the words and deeds of our Lord Jesus Christ, and you would always be there in His words and in His deeds till the end of time. Kaya mula ni kayo nakinig, nabighani ka sa salita ng Diyos, merong pagpapanibago sa iyong buhay, and you remain till death. You remain till the end of time. Nauna ka na nga, patuloy ka pang mangunguna hanggang sa makamit mo ang buhay na walang hanggan. Huwag naman tayo magaya sa mga tao. Nakinig, pero ang tukso'y hindi niya inalintana. Tinanggap niya ang tukso. Sayang, nauna ko pa naman ngayon ka mahuhuli sapagkat naging backslider ka. Makinig ka sa salita ng Diyos, nawa, ito ang patuloy mong bibigyan ng daan anumang wakas ng buhay. You still cling to the Lord, you still believe in the Lord, you still do what God wants you to be and what to do in this life sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya ating papanalangin sa pagdiriwang, tulungan mo po kami sapagkat madalas kami maakit sa tukso. Maakit man kami sa tukso, meron kaming pagbabalik muli sa iyo. Natututo kami sa aming mga maling gawain. Humingi kami ng kapatawaran. And this is the mode of life hanggang sa iyong mga salita at gawa to make us holy so that we will not encounter the hardships in life because of our sins and our sinfulness. Kaya Ama, tulungan mo po kami habang kami dumadalo sa misa, iyon itong gusto namin makamit, may kalakasan so that the words and deeds of Jesus Christ will be sustained in our life forever till the end of my life or even if it's the end of the world. Manatili kang tumutulong sa amin at gumagabay. Huwag mo kaming pababayaan na kami masadlak sa hirap ng mga tukso ng buhay na ipagkakasala namin, kundi matuto kami manindigan sa aral gawa ng iyong bugtong na anak upang manatili kami sa kabutihan kabanalan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Makabanal, galina dudulog tayo sa Diyos upang mapagpala niyang pag-aarugay mapasa atin, upang panuntunan tayo sa buhay na ito hanggang sa wakas ng ating buhay, o ito man ay wakas ng sandaigdigan, ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakatulungan mo kami sa gitna na aming mga pagpapahalaga sa buhay na ito. Oo nga, dadating sa amin ng mga pasakit, hirap at kalungkutan, pero ito'y magiging daan upang kulwalhatiin ka namin at dumulog kami sa iyong may kapakumbabaan at hindi kami nadadawit sa anumang binibigay na makasanglibutang ito sa pagkakasala. Manatili kami sa buhay kabanalan at mapanuto kami sa lahat ng aral at gawa ng iyong bugtong na anak sa pakikinig ng kanyang mga salita at pagtunghay sa kabutihan ng buhay pagpapalang handog. Kaya itong aming dinudulog sa iyo, Ama, ang aming patuloy na panalangin ipinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dalisay ang pagmamahal ng Diyos at tayo'y sinusubaybayan, kinakalinga, at ang kanyang patnubay hanggang sa buhay na walang hanggan ay gayon na lamang. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Jesucristo ang Ama namin.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at anumang kapahamakan, at sumantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa landas ng kabutihan at kabanalan. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbaran ng sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin at sa bandang huli ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminaw lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo
the cielo, prestedis Dei. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptionis tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.